Sino po ang dapat makulong? Nako, ayan na, ayan na. Well, Can you name names? isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Ayun. Dapat makulong dyan. Ayun. Kasi imposible hindi niya Tinumbok na. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Zaldico makulong dito. Nako po, patay ka. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered. Ladies and gentlemen, tinumbok na po ni Magalong na dapat talagang makulong si Romualdez. Yun. Paano ba yan, mga pingtae? Believe kayo dito kay ano, di ba? Kay Magalong. Paano na yan, mga pingtae? At saka mga tansong bayaran. Paano na? Di ba? Yan ang ano ninyo eh. Sabi ninyo, nagagalit kayo nun kay Pangulong BP Sara Duterte. Nung sinasabi niyang, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Romualdez at si Zaldico. Galit na galit kayo mga putang. Galit kayo eh. Di ba? Sabi ninyo, fake news yan. Fake news yan. O, tapos ngayon, lahat ang tinutuntun na ay si Zaldico tsaka si Romualdez. O, kahit yung mga hindi dito pinglawan pero marami kasing humahanga dito na mga pingtae. At least, makikita nyo na galing na po sa mga kasamahan ninyo na talagang may kasalanan si Zaldico tsaka si Romualdez. So, paano na yan? So, pwede na ba nating sabihin na tama ho si BP Sara Duterte? Kasi kayong hirap sa inyo. Basta Duterte ayaw ninyo porket hindi nyo napapagpatuloy yung mga negosyo nyo, mga animal kayo. Kaya na mismo, sinasabi na mismo. Ulitin natin yung sinabi niyan dapat makulong si Romualdez. Na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa. Ito, tuloy. Well, Can you name names? isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Na dapat makulong dyan. Dapat. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Correct. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, ika nga. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andyan na, sinasabi na mismo na talagang dapat makulong niyang animal na yan. Kaya ngayon, ladies and gentlemen, todo-todo na ang paninira nila dito kay Magalong. Ay, sabi ko sa inyo, ito na nga ito kanina, lumabas siya sa Senado. Although yung kanyang topic doon, yung hearing na yun, tungkol doon sa blockchain. Okay? Pero, ito nabanggit niya na rin. Dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay na sabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila.
I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Nako. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kondon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yan. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Kasi nga, tinumbok mo si Romualdez. Tinumbok mo si Romualdez. Natural talaga magagalit sa iyo mga tao, mga gobyerno. Yung pinsan magagalit sa yan. Tumbukin mo ba naman? Ganun talaga. Unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? Diba? Tama yung logic na yun, di ba? Kaya nga nilabanan ng yung mga senador na lumalaban, lalo na si Villanueva, nilalabanan niya yan. Tapos biglang siya pala yung yung biglang pagbibintangan ngayon. Napaka-obvious eh. Napaka-obvious yung mga ganyang galawan. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? Yun. I don't like to, expound further. That's But true. I believe I struck a nerve. Ayun several nerves. Mismo. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa.
At ito nga, lately nga, na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, Ano? he did not abandon it. It was a sacrifice. My Wow! God! Ha? Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice. Sacrifice? Anak ka ng wewe? Sobra ito talaga to si Zaldic. Sacrifice ang animal. O, yun daw sinabi ni ano. Or part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Nako. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy, Yes, malupit. at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Na yun po yung kanyang sinabi patungkol po dyan sa blockchain investigasyon. Although sana, alam mo, may nihiling talaga kami, ano. Anyway, nag-appear ka na naman sa hearing dyan sa Senado kay Bam Aquino tungkol sa blockchain na yan. Yung blockchain pala, mga kababayan, parang ano yan eh. Parang digital notebook kung saan lahat ng transaksyon ng gobyerno iba-blockchain mo para anyone can get it pero hindi mo pwedeng i-edit. Okay? Pwede mo siyang tignan, makuha para may transparency. Yun yung gusto mangyari nito mga to. Anyway, nag-appear naman na ito si Magalong dito kay Aquino, kay Bam Aquino sa pinamumuno ng komite ni Aquino. Nagtataka ako, bakit ayaw niya mag-appear dito kay Lacson? Eh di ba kaibigan naman niya yun, si Lacson? Di ba? Alam ko kaibigan niya si Lacson eh. Hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw niyang mag-appear dito kay Lacson? May ibig bang sabihin niya na wala kang tiwala dito sa tropa mo? Di ba? Hindi, this is just a simple question. Wala ka bang tiwala? Bakit tila ayaw mong lumabas patungkol sa hearing na yan? Eh sana ho, ano ka na, magpakitang ano ka na rin, magparamdam ka na rin po dito sa pagdinig ho, dito sa issue ng korupsyon, lalong-lalo na dun sa Blue Ribbon Committee na siya nag-handle nito. Bakit ayaw mo pa, Sir Mayor Magalong? Sana po, sir, na nananawagan na po ang taong bayan. Mag-appear ka na. Napaka-importante kasi lahat na lang na nag-a-appear dyan, dinidiscredit nila eh. Lahat na lang na nag-a-appear na nagtutunton kay Romualdez, dinidiscredit nila. Ngayon, ikaw na nagsalita na dyan, na dapat managot dapat makulong si Romualdez, gusto malaman ngayon ng taong bayan kung anong basihan mo. 'Di ba? Gusto ngayon malaman on record sa Senate kung anong basihan mo, bakit mo gustong makulong yan si Romualdez. O edi sana mag-appear ka na. Kesa yung ganito, lumalabas ka sa media, lumalabas ka sa ibang komite, ano ho ba? Alam ko hindi naman kayo takot. Wala lang ba talaga kayong tiwala sa leadership ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? Bakit to, sir? Baka tamaan siya. Baka pigilan kayo magsalita. At sobrang obvious na obvious. So, yun lang ang ating tanong, di ba? Sana po ay, sagutin nyo na po yan, sir. Sana po ay, kayo po ay magsalita na tungkol po dyan.